coba sama-sama ya nah. Welcome po ulit sa kabundukan ni Tarzan. So yun na nga, nung pumunta kami sa bahay ng hipag ko sa Bayreuth, nag-stay kami doon ng 2 araw. Tapos nung pagbalik namin doon sa bahay, ay sumama din siya dahil nga po, pupunta kami dito sa bundok ngayong araw na ito. So nandito tayo sa bundok at gaya ng naipapakita ko from time to time, lalo na noong summer na dito po tayo nagpupunta. At ngayong araw nga pong ito, pumunta kami para bisitahin ang puntod nila biyanang lalaki dahil araw po ng kamatayan niya ngayon. So nandito tayo sa sementeryo at kung tandaan nyo na ipapakita ko from time to time nga ang uri ng simbahan nila. So dumaan muna kami dito bago kami pumunta sa simbahan. So papunta na po tayo sa simbahan. Ito po yung simbahan which is naipakita ko na minsan sa inyo. Kung tanda nyo, andyan si Feli Obed nagmumuni-muni at andun si Mr. nagmumuni-muni, nagsasabi siya ng totoo kung gaano niya ako kamahal kay Lord. Ganun. At pagkatapos ng misa, may mga kakilala dyan, mga pinsan, mga kaanak, so hindi pwedeng hindi ka mag-hi, hoy sa kanila. At pagkatapos namin ay yun nga, dumiretso din kami sa bahay. Home sweet home sa aming bahay. Ayan po ang bahay dito sa bundok. Bundok. Tapos dito, may isang kwarto din dito. Oh, yan yung isang kwarto na magulo. Oh, itong ating kwarto. Ayan. Oh, MJ. Ay, walang ilaw. Walang ilaw, madilim. Yan. Ilabas ko kayo dito. Ganyan po ang view sa may balkonahe. Yan ang balkonahe. Mag-i-start na naman tayong pupunta dito sa village. Pero yun nga, dapat 2 linggo bago kami pumunta dito. Malinis yung buong bahay. Kailangan ko ng mga 1 linggo, ganoon. Dahil lahat ng sulok ay ating lilinisin. Makikikain tayo dito. Ayan, umuusok doon sa labas. So yun na nga, paalis na sana kami. Kaya lang pinigilan kami ng pinsan ni Habi. Sabi niya dito na kayo kumain. So ayan, nag-aya sila at nagpapausok sila. Nag-set sila ng lamesa dito sa may labas. Tamang-tama naman dahil mga gutom na kami. Balak naming dumaan sa turo-turo. So yun na nga, gutom na si Habi, hindi na nakapag-antay. Tingnan nyo ang weather at kapaligiran. Makikil mo talaga yung freshness ng buong paligid ba. Tapos nakakagutom ang usok. Bingo! Nandito na tayo. Imagine yung weather doon talagang giginawin ka, naka-jacket ka. Tapos dito naman, pagbaba namin dito sa bahay, kararating namin, maiinitan ka. Init na init ka talaga dito. Yun ang pagkakaiba doon sa bundok at dito. Kaya pag summer, doon kami naglalagi. Yung bang kung minsan naiinitan kami, tatakbo kami kaagad doon.
Gala-gala din pag may time. Kasama namin si Bunso. Bibihira na yung pagkakataong magkakasama-sama kami. Kaya gaya nga ng sabi ko na dapat enjoyin natin yung kabataan ng ating mga anak dahil pag malalaki na sila, hindi mo sila basta-basta mahihila. Sabi ko nga kay Bunso, halika. Tapos sabi niya ayaw daw niya. Tapos sinabi ko kasing dadaan muna kami sa church. So ayun, pumayag siya. Nahila din namin siya. At pagkatapos nga ng pagdaan namin sa simbahan, dumiretso kami sa may taas. Bali taas lang ng bahay ito. Tanaw yung bahay. At may konting picnic dyan dahil nga naaya din namin si Bunso. So, bali parang family day namin na incomplete. Yung dalawa may pupuntahan, may lakad. At ayun ang ganap for today. Lakad-lakad ng konti dyan. Mag-ingat ka dyan, Lola. Baka madulas ka. Doon ang bahay. Doon po ang bahay namin. At naglaro-laro dito ng konti si Bunso. Hanggang sa pinawisan. Nag-enjoy din siya. Try not to delete this. Not to. Yeah, okay. Don't break. May konting pa selfie dyan. Ang lolo at lola nyo.